Standpoint with Kaboses Wheels. Ayan, isang napakagandang at pinagpalang araw po sa ating lahat mga kaboses. Standpoint. Ngayon pong araw mga kaboses, mga kababayan, pag-uusapan natin ito, show up raw po or shut up. Yan po ang sabi mga kaboses ni Benny Abante mga kaboses. Para po kay Mayor Benjamin Magalong, retired General Magalong mga kaboses. Show up or shut up mga kaboses. Magpakita raw po sa Congress or manahimik na lang mga kaboses. Ano po? Standpoint. Pero tanong po natin mga kaboses, sino pa talaga ang dapat tumahimik? Si Mayor Magalong o si Congressman Benny Abante? Kasi lumalala na po mga kaboses itong palitan, no, ng palitan po ng dito pong bardagulan nila mga kaboses. Nakakasawa rin pakinggan itong si Benny Abante, no, na alam naman po natin mga kaboses na matapang lang po, dahil unang-una ito pong Congress talaga naman po magtatapang-tapangan niya si Benny Abante. Kasi alam po natin mga kaboses na yung mga congressman po, meron pong parliamentary immunity mga kaboses. Standpoint. Mamaya po atin pong tatalakayin kung ano po itong parliamentary immunity. So kung alam nyo na, yan po ang rason mga kaboses kung bakit matapang po, no, naghahamon palagi itong si Benny Abante. Hindi naman siya hinamon, no, ni nito pong Mayor Magalong. Talaga pong napaka-sensitive niya po, no, sa mga statement ni Mayor Magalong, mga kaboses, pagsisiwalat po nito pong mga anomalya sa flood control project mga kaboses. Ewan ko ba kung bakit mga kaboses, hindi po natin alam. Standpoint. Ito po napakainit na po ng banggaan na ito. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa susunod na ito. Mapapahiya siguro itong si Benny Abante. Si Representative Benny Abante, dati pong matagal na po itong kongresista. Si Mayor Benjamin Magalong naman po ay isa pong Baguio City Mayor na dati pong general mga kaboses ng pulisya. Ayon po kay Abante, wag puro salita si Magalong, magpakita sa hearing, magdala ng ebidensya, magsalita under oath mga kaboses. Kasi ang nauna na pong sagot ni Mayor Magalong noon, na handa siyang tumulong as resource person. Basta hindi siya tratuhin na para bagang akusado mga kaboses. So ngayon pakinggan po natin mga kaboses ito pong interview, full interview ng Billionaire News Channel kay Benny Abante. And after that ay magbibigay tayo ng komentaryo mga kaboses at atin pong ilalahad sa inyo, no, o bigyan ko lang po kayo mga kaboses ng background kung ano nga ba itong immunity ng mga congressman, parliamentary immunity ng mga congressman mga kaboses. Narito po ang interview mga kaboses. Sir, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi. Hindi daw serious. Pwede naman siya mag-apologize. Sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case, no, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya?
Bakit hindi? Siya ang Ayan, unang-unang lumabas na. whistleblower. Lumabas Kaya may na. karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee. Ayun, isa yan mga kaboses sa parliamentary Ako, immunity. kasi Kung talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan eh. Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Ang galing umipit, no? Si Yung Mayor iniipit. Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Aba, kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan eh. Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya at sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry dito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Opo. Pero mas maganda siguro Bakit sa kanila na ilalabas? Ano magkaroon po? na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Eka nga. Independent commission na parallel Yes. sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede maging sa independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan, nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tuldugin na natin to, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisilo na eh. Ang taong bayan na ang talagang naguguluhan dito. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that, no? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang contractor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor nga sinasabi, pati mga politiko contractor. Kaya sabi ko, yung mga contractor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Ayun. Okay. Sa lalong madaling panahon. Ito pong si Senate President Cheese Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kumikumpanya sila, hindi sila dapat maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ano pong masasabi nyo dito? Dapat lamang, naniniwala ako dyan, dapat walang kamag-anak, asawa man yan, o sino man yan, Friend. man yan, How about friend? dapat maging contractor dyan. Okay. Para talagang maging patas ang ating investigasyon dito. Ayun. Alright mga kaboses, ayun na. Yun po yun, narinig nyo na po si Benny Abante. Mga kabos, Benny versus Benji. Ha? Narinig nyo pa na po? Ang tanong, matapang nga ba itong si Benny Abante, mga kaboses?
napakadali po kasi, magsalita po ng tapang kung ikaw po ay kongresista. Mantakin niyo po ito mga kaboses ha. Kasi itong mga kongresista po ay protektado po yan. Ng parliamentary immunity. Kahit anong sabihin mo, hindi ka po makakasuhan. Pero sa labas po, ang ordinaryong mamamayan o mayor na gaya ni Magalong pwedeng i-bash, kasuhan o gipitin. Mga kabos, kita niyo po paggigipit, di ba? Dito po ni Benny Abante. Iniisip siguro nila, mga kaboses, no, ang galing po nila, mga kaboses, kasi pinipilit po nilang ilabas yung ebidensya. Baka say gawin po mamaya na pagtawanan lamang itong si Benji Magalong, Mayor Magalong, mga kabos, doon sa Kongreso. At talaga pong pipilutin po ng mga debate, mga kaboses. Tapos malalabas na, malilik na yung mga information. Hindi naman po pwede kasi hindi po sila korte. Ha? Sino ba sila para hingin yung mga confidential na mga ebidensya ni Benjamin Magalong? Mga kaboses, sinabi na nga po yan ni Mayor Magalong na meron siyang trust issue dyan po sa Congress, mga kaboses. Ito po yung parliamentary, mga kabos. Ang kongresista hindi po maaaring kasuhan o papanagutin, mga kabos, sa anumang sinabi o talumpati nila sa loob ng Kongreso ng mga opisyal sa debate, hearing o sesyon. Ibig sabihin po, kung maglabas man po sila na matinding akusasyon o mabigat na pahayag habang nasa sesyon, hindi po sila pwedeng idemanda na libel o kasong kriminal or civil dahil doon, mga kaboses. Proteksyon yan para sa malayang makapagsalita at may paglaban ang interes daw po, mga kaboses, ng taong bayan na walang takot sa kaso. At the same time, privilege from arrest. Habang nakasesyon ng Kongreso, mga miyembro nito ay hindi pwedeng arestuhin sa mga kaso na may parusang hindi lalampas sa 6 na taon, mga kaboses. Pero kung heinous crime, pwede rin silang arestuhin, mga kaboses. Ano po, ha? So, ibig sabihin, mga kaboses, may proteksyon sila laban sa ilang kaso at pananagutan. So, pero hindi po yan absolute. Ano po, mga kaboses? So ngayon, yan po ang nangyari, mga kaboses. Ang tapang-tapangan po, si Mayor Benjamin Magalong. Takot ba? Hindi. For the longest time, mga kaboses, ilang beses niya sinasabi niya, willing siyang humarap, pero as resource person, hindi bilang akusado. Meaning, gusto niya pong kilalanin siya as whistleblower, hindi po para bagang kalaban nila, mga kaboses. Ano po? Kasi, kung maririnig mo, may galit si Mayor, ito pong si Benny Abante, mga kaboses. Meron pong personal na galit kay Mayor Magalong. So, delikado. Delikado talaga si Mayor Magalong dyan. Ano po? At para bagang tinamaan ang pride nito mambabatas ito. Kung wala po talagang bahid, mga kaboses, bakit parang ang bigat ng galit nila kay Magalong? Yan po talaga yung question Ang laking question mark po niyan. Mga kaboses. Kung ako tatanungin, mas kapanipaniwala pa si Mayor Magalong. Track record niya, dati pong PNP chief. Lumaban sa Ninja Cups, mga kaboses, bilang mayor, transparent governance. Ano po? Si Benny, matagal na po sa Kongreso, pero sino bang ordinaryong tao ang kayang magsabi po na may malaking reforma, meron siyang malaking reforma na naipatupad laban sa korupsyon? Di ba? Wala. Ito ang totoo. Kapag insider ang bumuka ng bibig, mga kabos, at tinawag na bulok ng sistema, ang unang reflex ng mga nasa sistema, atakihin siya. Palabasing siraulo o kaya walang basihan, mga kaboses. Mga kababayan, mga kaboses, kanino kayo mas naniniwala? Kay Congressman Benny Abante na nagsasabing puro salita lang si Magalong? O kay Mayor Benji na willing naman humarap basta hindi siya tratuhin na parang kriminal? Sino ang mas may kredibilidad sa laban kontra ghost projects at flood control mafia? Sa tingin nyo, mga kaboses? Mga kaboses, mga kababayan, madaling maging matapang, lalo na kung meron pong immunity. Pero ang tunay na tapang, yung haharap kasi sistema kahit alam mong ikaw ang babanatan. Benny versus Benji. Para sa akin, doon ako kay Benjamin Magalong kasi sa laban kontra Kurakot, hindi dapat showbiz, mga kaboses. Dapat sa katotohanan. Ano po? Standpoint with Kaboses Wheels.
Paki-subscribe, like, and share mga kaboss sa ating programa ngayong araw. Dito po sa Standpoint with Kabosses Wins. Maraming salamat po sa iyong panunood at comment po kayo sa baba mga kaboss para sa marami pa po natin pag-uusapan at marami pa po nating uploads. God bless po sa inyong lahat mga kabosses. Ako po si Kabosses Wins at ito po ang Standpoint. Standpoint with Kabosses Wins.